Dihado si Kizaru kay Luffy. Wala ding laban si Rob Lucci kay Zoro. Saint Saturn sasali na sa labanan. Ilan lang ito sa mga pag-uusapan natin sa One Piece Manga Chapter 1093. Ang title ng chapter na ito ay Luffy vs Kizaru. Magsisimula ang chapter 1093 sa pag-ikot-ikot ni Luffy kay Kizaru. Dahil nga nahawakan ni Luffy si Kizaru sa last panel ng chapter 1092. Pinaikot ni Luffy si Kizaru halos kaparehas na ginawa niya kay Kaido. Pero kahit pinaikot na si Kizaru ni Luffy, hindi nagbabago ang ekspresyon ni Kizaru. Napaka-chill at kalma lang ito. Sa tingin ko, hindi pa nagseseryoso si Kizaru. Kung mapapansin nyo, hindi lumabas ang mga mata ni Kizaru kagaya nung kay Kaido na naging cartoons. Kasi nung dinampot ni Luffy si Kizaru, lumabas ang mga mata ni Nanami, Usopp, Atlas at Dr. Vegapunk. Pero si Kizaru normal lang. Sabi ni Kizaru, "Be gentle with me." Di pa natapos magsalita si Kizaru, hinagis na ito ni Luffy sa malayo. Habang nasa malayo si Kizaru, naging chance nila ito para lumayo. Balik tayo sa control room. Tinanong ni Chopper si Atlas kung saan ito papunta. Plano ni Atlas na i-override ang mga instructions ni Kizaru sa mga pacifistas gamit ang authority chip kasi siguradong mahihirapan sila kung kakalabanin pa nila ang mga pacifistas. Sabi pa ni Dr. Vegapunk kung sino ang magko-control sa mga pacifistas ay siyang magwawagi sa laban na ito. Kampante naman si Dr. Vegapunk kasi sila ang may pinakamataas na control authority sa isla. Pero hindi nila alam na nasa isla din si Saint Saturn na ayon sa hierarchy of command, mas mataas ang mga 5 elders kesa sa mga Vegapunk. Take note, aside sa mga pacifistas, meron na ngang 100,000 marines na nakapaligid sa Egghead Island. Marami pang mga vice admirals, nandyan pa si Kizaru at Saint Saturn. Kaya dapat nilang mabawi ang mga pacifistas. Nagpasya si Vegapunk na sasama kay Atlas sa Fabrio Face. Bago sila bumaba, sinigurado ni Dr. Vegapunk kay Frankie kung kumpirmado ba nasa ibaba si Bonnie. Pinagalitan pa ni Dr. Vegapunk si Frankie kasi bakit niya hinayaan itong mangyari kay Bonnie. Nag-decide din si Frankie na tutulong sa paghahanap kay Bonnie. Gusto nilang iligtas si Bonnie kasi nga pinatalsik ito ni Kizaru sa barrier. It makes sense kung bakit gustong iligtas ni Dr. Vegapunk si Bonnie kasi parang concern talaga siya kay Bonnie dahil sa nangyari sa tatay nitong si Kuma. O parang may ibibigay pa yata si Dr. Vegapunk na importante related kay Kuma para kay Bonnie. At nandoon din si Sentomaru na importante din sa buhay ni Dr. Vegapunk. Si Sanji naman, well, sumama siguro siya, syempre babae si Bonnie. Alam naman natin na si Sanji basta may babae na nangangailangan ng tulong, bigla itong dumarating. Pero sa tingin ko may makakalaban si Sanji na isa o higit pang Vice Admiral sa ibaba. Si Jinbei ay pupunta sa likod ng isla at doon na lang sila magkita-kita. Punta naman tayo sa Fabrio Face. Naalarma ang mga Marines na mag-ingat kasi alam nilang nasa paligid lang si Bonnie. Pero marami na din palang mga Marines ang pinabata at pinatanda ni Bonnie. Habang nagtatago si Bonnie, tinitingnan niya si Sentomaru kaso nakita ng mga Marines si Sentomaru na nakahiga at sunog ang katawan dahil sa pinsalang natamo nito sa laban nila ni Kizaru. Sa next panel, ipinakita dito ang pagtama ni Bonnie sa barrier at pagbagsak nito. Pero sinalo pala siya ni Sentomaru at sinabihan si Bonnie na umalis na kasi parating na ang mga Marines. Nag-alala si Bonnie kay Sentomaru at nalilito na din siya kung ano yung gagawin niya kasi alam niyang napapaligiran na siya ng mga Marines. Balik tayo sa Labu Stratum. Tumatawa si Luffy habang tinitingnan si Zoro at Rob Lucci. Sabi pa nito kung kailangan ba raw niya ng tulong. Sabi naman ni Zoro na mag-focus lang ito kay Kizaru. Sa labanan naman ni Zoro at Lucy, ang mga espada ni Zoro ay may mga apoy. Diba sa anime pinakita na may green na parang apoy ang tatlong espada ni Zoro? O may bagong technique na ipapakita si Zoro na talagang umaapoy ang kanyang espada? Abangan natin yan. Si Rob Lucci naman ay nag-transform sa kanyang awakened form habang si Kaku ay hindi magpapakita sa chapter na ito. Hindi din yun makakalabas kasi nakulong sa bubble ball. Sabi naman ni Zoro kay Lucy na sa level ni Rob Lucci hindi niya makakalaban ng captain nila na si Luffy. Sagot naman ni Lucy, kung ganun daw ang ulo na lang
lang ng number 2 ng isang Yonko ang magiging consolation prize. Balikan natin ang laban ni na Luffy at Kizaru. Habang patuloy na lumilipad si Kizaru sa lakas ng paghagis ni Luffy, parang mahuhulog na daw siya sa dagat. Syempre, relax pa din ang pagkakasabi ni Kizaru. Ginamit ni Kizaru ang Yasakani no Magatama technique niya at nag-transform ito sa ilaw papunta kay Luffy. At ang mga ilaw na iyon ay naging maraming Kizaru clones. Gumamit ang mga clones ng Ame no Mura Komo Swords technique at nilabanan si Luffy. Nasugatan si Luffy sa pisngi. Diba sabi nga ni Kaido na kahit gamit ang Gear 5, nasasaktan pa rin si Luffy sa mga slicing attacks. Inatake ni Luffy ang mga Kizaru clones ng kanyang Gom-Gom Booming Dawn Whip at may isang natira at hinabol si Luffy. Pero sinadya lang pala ito ni Luffy na magpahabol tapos sinorpresa ng isang Booming Dawn Stamp. Pero nagulat si Luffy na isa din pala itong clone. Sinasakal na pala ni Kizaru si Usopp. Bumalik na pala ang totoong Kizaru sa control room para patayin ang Vegapunk. Ngunit wala na sila Vegapunk doon. Si Kizaru talaga nakafocus on the goal. Gusto na talagang tapusin ng mabilis ang misyon ni Kizaru at pinaka-priority nga ay ma-eliminate si Dr. Vegapunk. Gamit ang Vegapunk, nagmamadali sila Dr. Vegapunk at Atlas na sagipin si Bonnie. Si Sanji naman ay nakasabit sa labas. Makikita natin din na talagang importante si Bonnie kay Vegapunk. Hindi daw niya hahayaang mamatay ang isang maliit na bata. Tinawag ni Vegapunk si Bonnie bilang isang maliit na bata. Tila ang tunay na edad ni Bonnie ay maaaring mas bata kaysa sa iniisip natin. Sa debut ni Bonnie, ang estimated age niya ay 22. After time skip ay 24. Estimated pa din ang nakalagay. Dahil sa kanyang Devil Fruit ability na kayang ibahin ang kanyang edad, mahirap sabihin kung ano talaga ang totoong edad nito at parang si Dr. Vegapunk lang ang nakakaalam kung ano talaga ang edad ni Bonnie. Nabahala si Luffy kay Dr. Vegapunk kasi mapapatay lang ito kung bababa sa Fabrio Stratum. Nakita ni Kizaru ang tumatakbong Vegapunk 8 at naghahanda ng isang atake. Pero mabilis na sinangga ito ni Luffy at ang ilaw ni Kizaru ay nahati sa maraming direksyon. Yung iba ay lumabas sa mata ni Luffy. Sumabit din si Franky sa Vegapunk 8 at inutusan ni Franky si Lilith na gamitin ang General Franky para buhatin si Thousand Sunny sa parehong direksyon na pupuntahan ni Jinbei. Isang Vegapunk gagamit sa General Franky, hindi imposible na magkakaroon ito ng upgrade. Franky plus Vegapunk equals mas advanced na technology, di ba? Ano sa tingin nyo? So, ang assignment nila Lilith at Jinbei ay ipagpatuloy ang plano nilang makaalis sa isla. Teka lang, saan na kaya napunta si Sanji? Baka nandyan lang. Binalita sa mga Marines kung saan papunta si Dr. Vegapunk. Si Edison naman ay nasa control room at i-deactivate ang barrier para makalabas sila Dr. Vegapunk tapos ibabalik lang din kaagad ang barrier. Pagkalabas nila Dr. Vegapunk sa barrier, nagbigay kaagad ng bagong misyon si Atlas sa mga pacifistas na tapusin ang lahat ng Marines sa isla. Ngunit sa huling panel, magbabago ang eksena at makikita natin si Saint Saturn na nakakatakot ang dating. Masaya tayo kasi nabawi na nila ang mga pacifistas tapos ipapakita pa si Saint Saturn. Alam naman natin na mas mataas ang hierarchy of command ng mga Gorosei sa mga pacifistas. Parang mababawi ulit ng mga Marines ang kontrol sa mga pacifistas. Kung mangyayari ito, dito na kaya lalabas ang Giant Robot para labanan ang mga pacifistas? Kaya nito ang 50 PX3 pacifistas? Nandito na tayo sa exciting part. Magaganap na ba talaga ang matagal na nating hinihintay? Ang makitang lumaban ang isa sa mga 5 elders? Gaano kaya kalakas si Saint Saturn? Sa kanilang 5, sino kaya ang pinakamalakas? Makikita na din kaya natin maging seryosong lumaban si Kizaru? O makikita natin matalo si Kizaru dito sa Egghead Island? O makakatakas ang Straw Hat Pirates at ang mga Vegapunks papuntang Elbap? Sa previous chapters, kasalukuyang inilampaso ni Red-Haired Shanks si Kid sa isla ng Elbap. Ito na ba ang oras na magkikita na muli si Shanks at si Luffy? Siyempre hahabulin sila ng Marine Fleet kasama si Kizaru at Saint Saturn. Kung mangyayari ito, magaganap ba sa Elbap ang isang napakalaking digmaan na mas malaki pa kaysa Marineford? Madami tayong dapat abangan sa mga susunod na chapters. Ano sa tingin nyo ang mangyayari? Ilagay sa comment section ang inyong mga opinion. Salamat sa inyong suporta. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na video.